Yan guys, for today's video, papakita ko sa inyo yung wiring diagram ng kung nakikita nyo to sa mga nag-i-install ng mga motor na pag naka-park light siya, kunyari ang gusto mong ilaw, blue. Tapos ngayon, pag nagbe-brake siya, nag-iiba yung kulay ng motor, nagiging red. Yung LED na ilaw, red. Mamamatay yung blue. Madalas to, nakikita ko to sa gawa ni Tolpa Wiring. Ginawa ko rin to sa mga motor, kaso lang, yung ginawa ko kasi nito, nakalimutan ko videohan. Yung pinaka, talaga niya, subject niya, once na yung motor mo nakapark, nakabukas yung park light, nakabukas yung ignition mo, nakailaw yung blue. Pero pag nagpreno ka, mawawala yung blue, papalit yung pula. So yun, papakita ko sa inyo yung wiring diagram niya. Yan, so ngayon guys, syempre, unang-una, alamin mo yung pinakasikreto kung paano gumana yun. Siyempre, ang sikreto paano gumana yun, alamin mo yung trigger. Tapos ngayon, siyempre, ang gagamitin mong relay dito ay 5-pin relay, yung SPDT. Yung merong normally closed, merong normally open. Ngayon, iba gumagamit ng generic relay, yung maliit, yung electronic relay. Ganun pwede rin yun. Tapos siyempre, meron din naman tayong relay, yung transparent, yung generic din natin na pang motor. Meron din yung NONC. Yung NO doon, ayun yung 87. Yung NC doon, ayun yung 87A. So ngayon, ito na yung pinaka-diagram niya. Ayan. Ito yung relay mo. Ano yung dapat yan? 5-pin. Meron kang 30, 85, 86, tsaka 87 at 87A. Yung NO na to, na 87, ayan yung normal na ginagamit natin sa kusina tsaka sa mini driving. Yung 87A naman, ayun yung NC. Ibig sabihin, normally closed. Once na hindi ka pa nag-trigger, may contact na yung 30 tsaka 87. So, ganito yung paano ang sistema nangyayari. Once na nagbukas ka ng motor, automatic, yung 30 mo, may supply na. Then, shorted na sa NC, may supply na yung NC mo. Ngayon, ang NC mo, yung positive nito, nakalagay sa positive ng LED mo. Tapos yung negative niya, na-ground lang. Yan. So ngayon, pagbukas mo pala ng motor mo, nakailaw na agad yung blue na ilaw. Yan. Nakailaw na agad yung blue na ilaw. Ngayon, once na nag-brake ka, dahil yung 85 mo, naglagay ka ng positive na trigger, gawin mo tong ground. Eto, ground na to. Yan. Once na nagpreno ka, magkakaroon ng supply yung 85, ay magkakaroon ng trigger na yun yung relay. Yung 30, mawawala na yan sa 87A, lilipat na yan, shorted na yan sa 87. So, iilaw na ngayon yung red, mawawala na yung blue. Ganoon lang siya kasimple. Yung relay mo na 5-pin, SPDT, normally open, normally closed. Nakikita nyo kasi yan, may 87A yan, ay yung normally closed, naka 87. Ito yung generic na relay, yung transparent Kasi yung relay na Bosch, parehas, yun, 87 yun. Once na nag-trigger ka, parehas may supply yun. Etong generic na relay natin, magkaiba yan. Yung 87A, ayun yung normally closed. Yung 87, ayun yung normally open. Diba? Napaliwanag ko na ibig sabihin ng normally closed tsaka normally open, yung sa mga ginawa kong content sa una, sa mga about sa relay. So, ganun lang kasimple. Pag bukas mo, yung accessory wire, tatandaan nyo kung anong model yan. Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Rusi, may mga color coding yan. Ayun yung nakatap sa 30 ng relay. So ngayon, pagbukas mo, may supply, shorted na agad yan sa 87A. Iilaw na agad yung blue na LED. Kasi positive yan, output yan, ground yung negative, iilaw siya. Ngayon naman, pag namreno ka, mawawala yung blue, iilaw yung pula. Kasi pag namreno ka, nilagyan mo ng trigger yung coil. So ngayon, papalo yung relay, yung 30, papalo na yan sa 87, mawawala na contact sa 87A. Mawawala ng supply to, mawawala yung blue, magkakaroon naman ng ilaw yung red na LED. So yun, ganun lang yung pinaka madaling sistema niya. Yan. Pinaka simple, ganito lang yun. Pero meron naman isang medyo, hindi ba magulo, meron naman isang medyo kasi kunyari loaded yung LED ng lagawin mo, marami. As in marami talaga, tapos mataas yung, kumbaga yung wattage. May isa pa naman pwedeng gamitin pa isang relay para yung 30 mo galing sa battery. Pero ito yung pinaka basic na concept lang paano gawin yung pag naka-stay ka blue, pag nagpepreno ka mawawala yung blue, mag-red.
Yan, ganito lang siya kasimple. Kaya sa mga nagdi-DIY, pwede itong kopyahin. Or kung may tanong kayo, gusto nyong gawain sa motor nyo, sa tricycle nyo, comment lang kayo sa video na to para syempre masagot ko rin yung mga gusto nyong malaman. So yun, okay na tayo. Ganyan lang siya kasimple.